Okay mga ka-viewers, meron akong papakita sa inyo. Bali nag-upgrade ako ng microphone ko. Ah, share ko lang tong aking microphone na in-upgrade ko yung kanyang tawag pa dito. Box. Yung voice coil. Yan, voice coil ang tawag sa yung nasa loob ng mic, yung ganito. Tawag dyan ay voice coil. Ito yung nagre-receive ng boses natin sa mic. Bali ito yung yung talaga nakasalpak dito sa microphone na to. Tapos para maging maganda yung output nito ng microphone sa component natin pag kumakanta, pinalitan ko ng ganito ang voice coil. Bali ang pinalit ko sa kanya ay ganitong brand, Loda. Yun, Loda M2000. Yan. So nung pinalitan ko siya, okay nga, nagkaroon ng improvement yung sound niya. Mas gumanda yung boses ko. Nice. Wow naman! Gumanda. Wow! Hindi. Wow! Maganda talaga. Nagkaroon ng improvement yung output ng microphone nung pinalitan ko ng voice coil. Ito yung dati niyang stand. Yung sa loob ng mic na yon. Ito yon, bali tinanggal ko to kasi hindi kasya yung bagong voice coil. Nakaganyan yan, yan, nakaganyan yan. So ito, papakita ko sa inyo yung loob ng microphone na to. Hindi naman to sira, pero sa sabi nga mas madadagdagan pa yung ganda ng output ng boses na kumakanta. Yung maganda talaga, parang pang professional equalizer yung gamit mo. Ito yan, bubuksan ko na. Oops. Yan ang loob niyan. Ito ang itsura ng voice coil na bago. Ayan M2000. Tingnan naman ang diferensya sa stock. Ito yung stock. Ito yung bagong voice coil na pang professional daw, na parang gumanda yung output ng ng mic mo. So maganda nga talaga, gumanda siya. Maluwag lang siya dito sa pinaglalagyan, kaya nilagyan ko na ng yung pasikip, yung papel lang. Ano lang to, yung resibo lang to sa grocery. Tinupi ko yung ganun, tapos tinupi ko pa ulit. Yan, tapos pinulupot kaya dyan sa body, yung sa ganito sa body niya para sumikip, para hindi pa kalog-kalog siya sa loob. So yun, bali yung wire nito ay tinugsong ko lang doon sa dating wire nito sa loob para hindi ko nababaklasin to. So malaki ang pinagkaiba talaga pag pinalitan mo ng mga quality na voice coil kumpara do sa stock. Ito, itatabi ko lang to para kung sakaling may magpagawa ng mic at ganito ang sira, pwede naman to ipalit. Kaso
Mas maganda i-offer yung maganda na, di ba? Iingatan na lang syempre. Hindi naman porke pinalta mo ng magandang quality ibagsag-paksak mo na, di ba? Napakaburara mo naman nun. Porke heavy duty hayaan mo ng pabagsak-baksak. So hindi pa rin, ingatan mo pa rin para tumagal yung gamit mo. Yun. Pero quality talaga maganda output. So yun lang gusto kong i-share kasi bala kong tumanggap ng upgrade ng microphone dito sa merong mga video ko yan. So papalit ka nito, tapos mag-assemble ko pa rin ng heavy duty na wire para hindi laging nasisira yung wire nya, kasi nabibiling stock manipis lang ang wire. Saan yung mga wire dito? Ito yung mga dating stock na wire, tsaka dadalawa lang siya. Ito yung gitna, tas ganitong klase yung ground. Yan hindi rin yan, napakanipis niyan. Sa susunod papakita ko sa inyo kung ano yung gagamitin kong pang replacement na heavy duty para maganda na rin yung microphone at walang feedback. Kaya nagpi-feedback gawa dito sa wire na to. At siyempre meron din tayo yung mga pamalit na ito, ano ba tawag dito? XLR tsaka PL55 na ganito wala ako bibili pa ako pamalit. PL55 lang yun natatawag doon, kalimutan ko na yan. Kailangan bumili ng ganito para maganda yung pagkaka-assemble na may pampinta na ako magandang klase na microphone wire at heavy duty, matagalan. Okay, kaya nga ko ng motor nyo. Doon ko lang sa ibintong. Wala siyang tulad nyo. Doon sa taltalan pa. Ha? Isundin lang ha. So yun guys, yun lang ang ating may share ko sa inyo mga viewer para dito sa San Jacinto, Lobong, Pangasinan, para pagka magkaroon ng customer ay meron tayong may share, meron tayong may bebenta at meron silang malalapitan. So yun lang, thank you for watching. Bye.